Hello everyone, kamusta po kayong lahat? At ito nagbabalik na muli tayo sa ating panibagong content sharing pagdating sa Jesus My Autobiography. At nga pala, just a note, no? Nakalimutan ko lang sabihin sa inyo in my previous vlog, di ba nga nag-training si Jesus Christ sa iba-ibang klaseng tao. Ang bawat kasing mga tao na nag-yoga doon at mga nag-meditate o gumagawa ng prayer, may terminology kasi siyang sinasabing solitary. Pag sinabing solitary, ito yung mga taong laging nag-iisa lang, yung laging malayo sa iba, yung kumbaga hindi masyado nakikihalubilo. Pero they are like mga masters, kumbaga nakafocus na kasi sila sa iisang klaseng training. Yun. And then sinabi ni Jesus Christ na siya ay sobrang nagpapasalamat na o honor niya na dahil itong mga taong to ay pumayag na siya ay turuan. Ayun po, yun po ibig sabihin ng solitary beings. No? So kaya napaka-swerte, ganun din naman. Kumbaga sa akin, wala man akong naging ganung klaseng master o teacher talaga, na naswertehan talaga ako na may mga tao akong nakakonect before dahil sa eagerness kong gustong matuto, binigyan ako ng link to downloads or the training audios hanggang sa nag-connect na magda-download ako ng mga books, PDF, mga ganyan. Sa sobrang dami, as in sobrang dami talaga dati. Since 2016, halos araw-araw ako naghahanap ng mga books na PDF na dina-download ko. Kinokolekta ko siya. Hanggang sa napansin ko, hindi ko naman binabasa lahat. Kumbaga mas nangibabaw kasi sa akin yung basahin yung book in physical. Nung nabili ko na yung pinaka-basic books. Ganun. Pero may mga book din ako before na nada-download ko. Binabasa ko siya kapag wala pa talaga sa akin. Lalo na kapag wala pa yung physical. Hindi ko pa nabibili kasi hinahanap ko pa siya. Pero palang request, no, na nag-comment na kumbaga mag-suggest din daw ako ng bagong books na babasahin. So, I really highly suggest kung kayo ay magbabasa ng book. Siyempre, ito, since nandito tayo sa topic na to, kung makikita nyo yung link ko sa aking profile dito sa YouTube o dito sa description, makikita nyo yung link ng aking Linktree. Pag kinlik niyo yan, meron akong nakalagay dyan ng mga lists ng, for example, ng Facebook page ko, Instagram. Then pag in-scroll down mo kasi, makikita mo dyan yung link ng book. Nandyan yan. So, nandyan yung link ng PDF para ma-download mo yung Ask and It Is Given. Tapos yung book na to. Pero syempre, may mga certain requirements kasi yan. Like, hindi ko alam kung Android ba o iPhone ang gamit nyo. So, magdi-differ kasi siya sa mga apps na gagamitin nyo para mabasa nyo siya at saka para ma-download nyo. Lalo na sa sa iPhone. So, medyo challenging. Aware naman ako sa process pero hindi ko na ituturo dito kasi marami na pong instructions sa YouTube kung paano nyo siya mababasa gamit ang phone nyo. Kumbaga sa iPhone kasi, magagamit nyo siya, kumbaga pag, alam niyo yung iTunes, parang drag and drop nyo lang doon and then nilagay nyo sa part ng books. And then sa iPhone kasi, meron yung app na parang books. So, doon mo siya mababasa. Yan. Saan naman, sa Android, ang ginagamit ko dati is yung Ira na app na para pag nagbasa ng book, pwede ka mag-highlights tapos pag in-close mo, pag binuksan mo, doon ka babalik mo sa stop nagbasa. Kasi pag PDF ang gamit nyo, pag close mo, pag bukas mo, ulit ka na naman sa una. Yun lang yung challenge sa PDF. Pero ito kung nagbago na siya, kung continuous ba o hindi. Ayun, simple ang masasuggest ko na book na babasahin nyo is Ask and It Is Given. Maganda rin po yun. Ito, or di kaya Conversations with God. Book 1, Book 2, Book 3, and Book 4. Or di kaya yung Inner Engineering ni Sadhguru. Ayan. So, yun po yung mga masasuggest ko talagang book na magandang basahin muna as for now since nandito tayo sa spirituality na ito. Para mag-connect po siya at meron kayong supporting information. And also, lahat ng ginawa ni Tina Louise Spalding, actually, nabili ko na siya, halos lahat. Pakita ko lang sa inyo para maging aware kayo kung ano ba yung mga book niya. Okay, ito po. Ito, A Year of Forgiveness. Ang A Year of Forgiveness po, ito ay hindi ko pa nagagawa, pero gagawin ko siya. Kasi once a day mo siya gagawin. Yung bawat training na itinuturo na kumbaga, ito yung parang guide sa short version nung ito, A Course in Miracles. Makapal to Talagang ang daming information dito na malalalim na information.
Wala pa ako sa pinaka training for 1 year dito. Kung babasahin mo kasi siya once a day, and then may instructions dun kung anong gagawin mo. More on forgiveness practice siya. Pero dito kasi may mga images siya. Parang ganyan, oh. Yan, oh. Kung paano mo siya gagawin. Ganyan. Yan. Maganda siya tignan. Yan. So, ito yan. Itong dalawa. Kumbaga, ito ang original. Nandito lahat ng mga tinuro ni Jesus Christ nung siya ay buhay pa sa kanyang mga disciples. Nandito siya lahat. And then, ito yung support niya para sa mga challenging pa pagdating sa vocabulary, kung paano siya intindihin. And also, may another support pa nito. Sa YouTube channel ni Tina Louise Spalding, meron siyang ginawang grabe everyday nagpapaliwanag pagdating sa A Year of Forgiveness or dito sa A Course in Miracles. Sobrang dami nun, 300 plus yon. So meaning, pag nandun ako sa part na yon, ang gagawin ko sa kanya habang binabasa ko yon everyday, papanoorin ko rin siya para meron akong gabay. It's a consistent matter. Once a day mo siya gagawin for 1 year straight. Okay? Ang next na book po na binili ko sa kanya, ito naman po. Ito talaga ang actually, unang-unang nabili ko sa kanya. Yan. Making Love to God. Maganda kung mabasa nyo rin to kasi nandito yung isa sa pinaka-pundasyon pagdating sa spirituality. Na mas maintindihan nyo kung sino talaga kayo, ano ba ang energy ng sinasabing sexuality, ano ang unang-unang itinago at pinutol ng church na ayaw nilang ipaalam sa mga tao. So, nandito din siya. Yan. So, mas maintindihan nyo dito, like tulad yan, access to spirit, like you have to ask for help, kanino, paano, yan, tapos like the rising of peace. Marami ka talagang matututunan sa book na to. So, basically, ito nakakadalawa na ako. Unang basa ko sa kanya ay November 18, natapos ko. Tapos, yung second time is January 20 noong 2025. Pangalawa na. So, nire-record ko every time kung ilang beses ko na siya nabasa. Dahil natutunan ko rin kasi, pag ikaw ay nagbasa kasi ng book talaga, sabihin natin, nagbasa ka ba ng The Magic of Thinking Big? Sabihin ko, binasa ko siya 5 times. Ganyan. And then, sa tanongin, kailan yung last na binasa mo siya? Yun kasi yung tanong dun eh. Kailan yung last na binasa mo siya? Yan, tagal na. Nung last na binasa ko siya, sabihin natin 2023 pa. So ngayon, ang next kasi na tanong dyan, okay, kung ikaw ay nagugutom, o sabihin natin, kumain ka na ba? Oo. Kailan ka last kumain? Siguro nung last na kain ko, 2023. So ibig sabihin, hindi ka kumakain araw-araw? Ganon. So meaning, ang pagbabasa po kasi ng book ay pinapakain mo dito sa isipan mo. Meaning, kailangan mong pakainin palagi ang isipan mo araw-araw nito ng mga basahin ng book. Kasi kung hindi ko na siya nabasa for so many years, it means nakalimutan ko ng iba doon. So, kailangan ng consistent matter. O, nandyan pa naman siya. Kasi nandito na ako ngayon sa spirituality. Pero pag binasa ko ulit yan, for sure, ibang-iba na naman yung information na maintindihan ko at makukuha ko. And then, minsan magtataka ka, uy, parang hindi ko nabasa to dati, ba't parang nag-iba yung book? No. Wala nag-iba sa book. Wala nag-iba sa mga information na nakasulat doon. Ang nag-iba ay ako. Lumawak at nag-expand yung vocabulary ko. Mas lumalim ako sa spirituality. Kaya kapag binasa ko yan, mas lalo kong maiintindihan ang gustong ipahiwatig ng author doon. So, ganun po yung nangyayari. Every time na nagbabasa kayo palagi. So, ngayon, yun nga, natapos ko na to ng 12 beses. Ang next naman po na binili ko ito. Love and an Altered Soul. Love and a Map to an Altered Soul. Ito po, ang napakaganda din ng book niya. Grabe, sobra. Kasi nagulat ako. Pumasok din dito si Mary Magdalene sa story na to. Kung baka kinuwento niya yung story behind the scene. Kasi ang story na binabahagi ko dito sa inyo is more on story ni Jesus Christ na nakita niya. Pero iba kasi yung nakita ni Mary Magdalene. And dito ako nagulat at napatunayan na sabi ko, totoo pala talaga. Pag ikaw ay na-awaken na talaga spirituality. Pero bagay, wait lang ha. Kasi maging handa lang at ang iba sa inyo ay maaaring hindi maniwala. Maaaring iba sa inyo ay maniwala. Maaaring iba sa inyo ay ngayon pa lang makapapakinggan to. Pero tatanungin ko kayo, ano ang willingness to learn nyo and accept to change dito si bibigay ko sa inyo. Kaya kung bago pa lang kayo dito, it's up to you kung paano mo bibigyan ng meaning at unawa ang ibibigay kong information sa inyo. Number 1,
Back then, noong 2016, nag-uumpisa pa lang ako. Nagre-research na po ako tungkol sa mga meditations na ito. Hanggang napapunta ako sa YouTube, yung sinasabing Yogi Boy. Kung mapapanood niyo po sa YouTube yung Yogi Boy, hindi ko alam kung nandyan pa o tinanggal na nila. Merong isang bata na nag-meditate sa part ng Nepal na kung saan sa puno lang siya for 9 months. Walang tubig, walang pagkain. Nandun lang siya nakaupo. So ngayon, dinukumentary po ito ng western part of the world. May mga iba't ibang klaseng information na nagsisilabasan na parang akala mo, mga alam talaga nila ang lahat, na hindi makapaniwala, ginagawa ng story na sinasabing maaari may pagkain doon nagbibigay sa kanya sa baba, pinapakain siya, ganito, ganon. Yan. So gawa po yun ng western part na ginagawa nila ng story kasi hindi sila makapaniwala. For 9 months walang kain-kain, nakameditate lang siya. And then meron din akong book, once again, nabasa. Pero bago ko pala nabasa yun, meron kasi nag-search pa ako. Yung alam mo yung tipong yung amateur video, yung parang sobrang, yung binidyuhan lang ng normal na tao kung ano nangyayari sa kanya. Yan, kasi nangyari doon, nandiyan sa puno, nilagyan ng malayong bakod para hindi makapunta lahat ng tao kasi lahat ng tao nagtitingin na doon. Nagtataka na, tapos nagpipray din sa kanya, nagaganon din, nakikipag-meditate din sa batang yon. And then, meron nag-video na itong batang to, umaapoy. May biglang sumusunog sa kanya, nasusunog yung damit niya, ganyan. Pero tuloy yung meditation niya, may ginagawa siyang movement para mawala mga ito. And then, meron akong nabasang book, nakalimutan ko kung saan yung book na yun, anong title niya, na merong research back din noong 1600 na merong isang tao na biglang lumiyab ang apoy sa katawan. Yan. So meaning, tayong mga tao ay may kakayahan na mag-emit ng apoy sa katawan. Okay, next i-connect ko. Ang next na connection is yung gumagamit ng Qi energy. Mga Chinese, na sinasabing Qigong. Qigong ba? Qigong? Yan. Yung Tai Chi. Yan. So yung may movement energy sila na ginaganon, tapos biglang hihimatayin yung baka. Ganyan. Tapos meron din ako nakita na isang Chinese na kaya niyang ganunin yung papel and then aapoy. Dahil ginagamit niya ang energy niya pampagaling. Yan. So marami ding documentary na ginawa ng ganun. After ng documentary yun, nawala na yun. Yung taong hindi na nagpakita. Hindi na siya pinakita. Yan. Pero it's true. Na meaning, ganito po. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Na may mga story pa kasi ni Buddha na isipin nyo, for 10 years na nakaupo sa puno na walang kinakain at iniinom na tubig. Okay? Meron pa silang sinasabing Diyos nila na sinasabing ang pangalan ay Shiva. Okay? Itong si Shiva ay nag-meditate for 100 years nang walang kain at tubig. So parang hindi ka panipaniwala kasi tayo ay na-implementa nga na itong katawan natin ay supposed to be kumakain, kailangan ng nutrisyon at kung ano-ano pa. Okay? Now, ito yan. Dito, sinabi, ay mag-spoiler ba ako? Huwag kaya, no? Kaya ko kaya kayo munang magpasa o gusto nyo yung spoiler ko na. Sabihin ko na. Kasi bigla akong na-excite eh. Napaisip tuloy ako. I-spoil ko ba sa inyo? Comment nyo na lang down below. Saka ko na sabihin. Binihitin eh, no? Oo ha, sabihan nyo na lang ako kung gusto nyo, comment lang down below. Kikwento ko sa susunod na content na vlog. Sabihin nyo lang ha, tungkol dito. Okay? Pero yun nga, sabi ko sa inyo, nandito yung storya ni Mary Magdalene ko. Anong nakita niya, anong nangyari, anong next. So, nakikita ko na after natin matapos yung story ni Jesus Christ, yung autobiography, ito yung magandang isunod para maintindihan natin yung kwento. Pero actually, hindi naman kasi ito yung sinusunod talaga ang sinasuggest. Pinakasunod kasing sinasuggest talaga na book is ito. Hindi ko rin. Spirit of the Western Way. Yan. Wake up to your power, heal the collective consciousness of the Western mind. Yan, ito. So, hindi ko pa siya tatapos basically, pero may mga information dito na na-engage ko na talaga. And then nagkakaroon lang, bibigay sa akin ng clarity. Which is tatapusin ko rin siya. Okay, ang next book po is ito. You can free yourself from the karma of chaos. Yan. So kung paano mo ba i-burn o tatanggalin o yung karma na nagawa mo. Ang karma kasi ngayon, kung nasaan ka ngayon, kung saan ka nabubuhay ngayon,
is meron kang mga karma na bit-bit mo sa dati mong buhay. Sa previous life mo. Meron ka. Dati di ako naniniwala dyan eh. Pero nung nabasa ko nga yung book na to, sila ang nagpatunay na meron. Yeah. Kasi tignan nyo, no? Kasi yung pinaka-importante dyan. So yun nga, once again, ito yung isang book. Di ko pa nababasa. Ito, nabanggit ko na sa inyo to. Ayan. Ang pinaka-importante kasi dito na maintindihan nyo lagi is who do you listen to? Ganito, sino ba ang pwedeng taong pakinggan mo na sobrang sikat dati dito sa mundong to, na maraming naranasan, na sobrang daming pera, na lahat na ng yaman ay meron din sa kanya, lahat na ng kasikatan niya sa kanya, and then biglang namatay. Noong namatay siya, ano kaya ang sasabihin niya? Totoo bang merong hell? Totoo bang may purgatorio? Ano pa talaga mangyayari sa'yo sa susunod? Ganyan, diba? Yun kasi yung question eh. Yan yung laging pinapalabas kasi sa TV na pupunta ka purgatorio, matatakot ka, kailangan magginto ka, magganyan ka. So once natakot ka, masusunod ka sa sinasabi nila. Pero yung taong nagsasabi yun, sino nagsabi sa kanya? Sino yung pinakaugat na talagang may alam nun? Ng katotohanan kung talagang yun nga ba? Suwad nga ng sinabi ko sa inyo, na nung unang panahon, after mamatay si Jesus Christ, lahat ng teachings niya, yung mga book niya, kinuha ng church po. And then in-edit nila. Meron silang number 1 na tinanggal agad. At di ko muna sasabihin yun dito. Mas maganda kung mabasa nyo rin siya. Yung nga, nababasa nyo po sa book na yun, yung sinasabi ko sa inyo dito. Dito nyo siya mababasa. Yung unang ginawa na agad nila ng paraan at edit para hindi magawa ng tao at para masabotage sila at mabigyan ng pangat na meaning yung information na yun. Kasi once alam mo yun kasi yung way para makilala mong sarili mo at malakas ka makakonect sa may kapal. Ayun siya. So dito, yun nga, sabi ko sa inyo, tingnan nyo. Marilyn Monroe, hindi ko alam kung kilala nyo yan. Sobrang sikat yan dati. Sexual figure, sexy, maganda, at kung ano pa. Okay? Sobrang ganda. Michael Jackson. Kung kaedad ko kayo, kung batang 90s kayo, kilala nyo siya. Albert Einstein, siyempre kilala nyo siya, for sure. Sa school, laging binabanggit. Yung kumanta, yung part ng Beatles, kilala nyo? John Lennon. Ang iba sa inyo, for sure, kilala din siya. Princess Diana, andyan din. Queen Elizabeth, andyan din. At marami pang iba. 20 yan sila, nandito din si Jesus Christ. Anyway, yan. So, sila, itong mga taong to, yung mauna. At dahil kay Tina Louise Spalding, nagkaroon sila ng chance para masabi nila kung anong sunod na mangyayari once namatay ka. Hindi naman totoo talaga ang namamatay. I-spoil ko na naman ba? Huwag na, no? Hindi, huwag na naman. Ito na naman ako eh. Nawawala na naman ako. Haba na naman pag-uusapan natin. Hindi naman dapat tong topic eh. Doon talaga pag na-excite ka, alam mo yung gusto kong i-share lahat sa inyo. No, pero yun nga, kung gusto nyo malaman, comment na lang. Comment na lang doon dulo kung gusto nyo malaman. Hindi ko lang kung interesado kayo kasi eto, sa totoo lang, wala namang kasamang tao dito. Ako lang mag-isa. Nagsasalita ako mag-isa dito. Wala akong kausap pero nagsasalita mag-isa. No? Yan. So yun guys, ano po masasabi nyo? Gusto nyo bang malaman? Comment nyo lang down below. And ito pa, yung sinasabi ko isang book. Yan. Inner Engineering ni Sadhguru. Maganda po kung mabasa nyo rin to. Sobra. Maraming wake up call dito. Maintindihan nyo kung bakit ang tao ay nagsasacrifice. Maintindihan nyo ang importance ng yoga. Maintindihan nyo ang importance ng meditation. At marami pa pong iba. Sobrang daming information dito. Sobra talaga. Kasi sige, bigyan ko yung konting information dito. Kaya inner engineering. Kasi maraming engineers, mga scientists out of this world na trying to always solve yung sinasabing uncertainty or inconvenience ng isang tao. Gusto nila lagi mag-experiment ng conveniency like technologies like this, ilaw, laptop, at kung ano pang bagay. Pero kung titignan mo, throughout the years, for so many years until now, maraming naglalabasan ng mga technology. Maraming cellphone and so forth. Pero kahit ganun pa man, bakit marami pa rin malungkot? Marami pa rin hindi masaya? Marami pa rin hindi natutuwa? Marami pa rin nakikita kang hindi kaya ang buhay? Bakit? Akala ko ba, sabi nga,
ginawa na, in-engineer na, ginawa na para maging convenient. Then why? So, kaya inner engineering is because it's not about this and that. Sa cellphone na gamit ko na to, sa'yo, sa damit, tsaka dito. It's about how are you going to engineer yourself. Why not suriin mo ng maigi itong sarili mo? Kaya nga inner engineering. Let's find it out. Kasi sobrang sophisticated. Halos hindi mo maintindihan ng maigi. Kahit may scientist na tayo na pinag-aaralan itong katawan natin. Pero sobrang super sophisticated na hindi maintindihan kung paano nangyayari ito, paano siya gumagalaw. Yan. So yun po yung binabanggit dito at ini-insist nga ni Sadhguru na inner engineering. A Yogi's Guide to Joy. So yun po ang mga books na nasa akin ngayon, na kung saan ang binabasa ko talaga dito right now ay yung A Course in Miracles, kasi dito na ako sa page ito 830 dito, 830 na ako, tapos papunta na ako dito sa The Little Gap chapter 28, and gusto ko lang siya matapos hanggang umabot sa umabot ako dito sa 930 para mag-umpisahan ko na yung A Year of Forgiveness. Ito na, ito yung sinasabi kong may lesson 1, lesson 2, ayan, nagagawin ko siya once a day lang talaga. Tapos may mga instructions like hindi mo siya pwedeng gawin ng ilang beses sa isang araw, ganon. So matinding commitment po ito pagdating sa forgiveness siya. So grabe, ilang months ko nang binabasa to. Minsan may times na na-overwhelm ako, may times na tumigil talaga ako kasi pero part daw talaga ng ano yun, ng process na mangyayari talaga yon. Kasi nga dinidikod niya, binubuwag niya, tinatanggal niya sa akin yung ego ko dito sa book na to. Minsan, marami akong hindi pa naiintindihan ng mga words dito, pero ganun pa man, nakikita ko yung pagbabago. Sobrang malaking pagbabago, yung release of information na hindi mo lang, talaga sobrang mapapansin. Parang unti-unti lang, every time tutulog ka, bukas, iba na naman. Minsan, parang, ina naman yan, hindi naman maintindihan itong nararamdaman mo, basa ka ulit, tuloy lang hanggang sa, nawawala na pala siya ng kusa. Ayan. So, nandito po ako, binabasa ko to ngayon. Ayan. Siyempre, yun nga, ginugol ko nga sa inyo na matapos natin to. Diba? Jesus My Autobiography. So yun po, yun na, hindi lang suggestion of books ang sinabi ko, tapos sinabi ko pa sa inyo yung mga pabitin, no? Cliffhanger ba tawag doon? Kaya kung gusto nyo malaman yung comment nyo lang po down below, yung mga pinabitin ko kung ano ba yung story. Ayan. So, yan guys. Magiging topic naman po natin nga for today, itungkol na po sa living in gratitude. Kaya umpisahan na po natin. Hello everyone, once again, my name is Suji Closerna. Maraming salamat po dahil nandiyan kayo palagi. At yun na nga, umpisa na po natin ang ating topic for today tungkol sa living in gratitude. So yun, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po ang ibig sabihin nito sa inyo. So ito po siya. Nag-travel si Jesus Christ, di ba nga, dito sa India na to, at sobrang dami niyang natutunan sa kanyang sarili. Natutunan niya na mag-survive sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang physical na abilidad o dito sa physical environment na ito. Natutunan niya rin na meron pala siyang abilidad na makipag-engage sa ibang tao kahit hindi siya marunong ng kanilang lengguwahe. At hindi rin nagtagal, natuto agad siya ng mga ibang few words lang, kahit kukunting words lang, na pwede niyang maggamit at mabuhay at makasalimuha sa ibang tao. Lagi niyang bitbit ang kanyang journal. Sa madaling salita, lagi siya nagsusulat, and also, lagi niyang kinakounsel yung sarili niya. So yun guys, yun po yung mga key point na lagi natin ding bitbitin ang ating journal. Journal means din tayo nagsusulat. Nag-take down notes ng mga tututunan natin. Counsel, meaning kinakausap mo yung sarili mo. Tinatanong mo yung sarili mo. Parang lahat tinatanong mo na sa sarili mo. Na bakit yan ang kinakain mo? Bakit yan ang iniisip mo? Bakit nandito ko ngayon nakikinig? Bakit si Coach Rujik? Bakit ano bang nararamdaman ko pag pinapanood ko siya? Bakit after nito, ito na naman ginagawa ko? Bakit bumabalik na naman ako sa dati kong habit? Bakit hanggang ngayon wala pa rin nagbabago? Bakit tuwing lakad ko parang may sumasakit sa likod ko? Bakit lahat itatanong mo talaga? Yun yung sinasabing counsel.
Now, you keep on asking kasi the more you keep on asking to yourself, lalo na sa nararamdaman mo, yun ang pagbubukas ng pinto sa spirit guide, sa spirit, o kay source, o kay God. Yun po yung way lang talaga, pinakamalaking way din para makausap ka nila. So anyway, hindi po agad nakagawa ng maraming kaibigan si Jesus Christ kasi syempre, kung ikaw nga naman ay nasa daanan, temporary lang, tsaka fast lang kasi yung mga pagkakakilala. Kaya sabi niya mga sweet encounters lang ang makikita mo. Alam mo yung tipong magtatrabaho ka lang ng mga ilang araw o ilang weeks sa mga taong ito, ganon. Sabi niya, itong ginawa ko kasi ay isang paglalakbay na kung saan parang halos kung titignan mo ay walang katapusan. Meron din daw times na kung saan iniisip niya na umuwi na lang kaya ako. Kasi it's been like 20 months o sabi natin 2 years na. Almost 2 years na nawala siya sa kanila. At sinasabi niya minsan na sana, o kung nagwi-wish siya na sana umuwi na lang ako. Nung time na siya ay nga naglalakbay. Pero syempre darating din yung panahon na yon na kung saan ito nga naman talaga ang ginawa niya. Kaya si Jesus Christ ay nagpaalam sa mga magagandang tanawin, sa mga mountains na ito, at mag-spend siya ng more time once makabalik siya muli dito. In the future po. Hindi sa pamamagitan ng different incarnation, kundi in a different form. Ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kumbaga babalik siya ulit dun sa lugar na yon, hindi in a different incarnation, meaning hindi itong another katawan ulit, kundi in a different form. O sinasabi nating astral body. Narinig niyo na po ba yung astral body? Yan, pwede niyo po i-search din yan sa internet o sa YouTube yung mga explanation kung ano po yung astral. Yun po ang kakayahan, which is lahat tayo meron din yan. Anyway, yun na nga. Piniwanag ni Jesus Christ dito ang ibig sabihin ng astral body. Ang astral body daw po ay hindi physical, na hindi katulad ng katawan natin tong physical na natatouch mo. Okay? Kundi isang katawan na pwede mong ma-reshape o mabago. Katawan siya, astral. Parang energy kasi yan eh. Na pwede mong iba-ibahin. Na kung saan magagawa mo lang to sa iyong ascension process. Pag sinabing ascension sa mga games, laging ginagamit yun yung term na yung mag-a-ascend. Halimbawa, may mga job type, diba? Job hunter ka lang muna. Tapos nung nag-ascend ka, hindi ka na hunter, naging ano ka na, warrior na. So, ascension type. So, ascension o nag-a-ascend ka into highest level of spirituality. Ayan, which is, meron ako nakita mga ganitong klaseng tao na ginagawang astral body para gumala sa mundong to habang sila ay buhay pa. May mga tao na rin ako nakita may sinasabing remote. Pag sinabing remote, halimbawa, nasa school tayo, ganyan. Itong katawan ko nandito lang, nagsusulat at nakikinig. Pero ang totoong ako, ay wala na sa school, gumagala ako. Kung saan ako pupunta gamit ang astral body ko. Pero remote, gising yung katawan ko. So may mga ganong klaseng kakayahan ng mga tao na sobrang pinagtatanungan ko talaga dati kung totoo ba ito o hindi. Eh dito pa lang, pinapaliwanag na nga ni Jesus Christ na siya mismo nung una pa lang ay nagawa niya. So, kaya palaging sinasabi na hindi lang daw nga siya ang nakakagawa nito. Marami na. Hindi lang masyadong pinapaliwanag. Kumbaga ewan ko, sobrang dami ko kasi nakita talaga eh. Na kumbaga tinatak ko talaga sa isipan ko. Kumbaga ako yung taong pag may pinakita kasi sa aking information na sobrang akong nakikurious, hahanapin ko pa yung ibang mga kasagutan sa mga tanong ko kung bakit totoo itong pinapakita nila. Tapos kinoconnect ko yan. Once makonect ko na siya, okay. Minsan pa nga, kahit nakonect na, nakuha ko na, hindi pa buo eh. Kaya ibang klase yung doubt ko talaga eh. Kaya masalo kong nilalaliman pa kung gaano katotoo to eh. Ito na nga, yan na, siya na nagsasabi. Yan. So ano pa? Magdududa pa ba ako? Hindi na, sa kanya na mismo galing eh. Kumbaga, the information itself, forehand. Siya mismo nakagawa, nakaranas, naobserbahan niya. Ayun. Anyway, so yung tuloy natin. I-discuss na lang daw niya much of this in later information. Okay? Itong mundong pinuntahan niya ay sobra siya nagpapasalamat kasi nga nakarating siya sa lugar na ito at sobra kasi siyang attract talaga sa lugar na to dahil naobserbahan niya yung spiritual practices na ginagawa doon. At sobra siya nagpapasalamat kasi nakapunta siya sa lugar na kung saan hindi niya kinalakihan dahil sobra siyang ibang-iba kung saan siya nakatira dati. Kumbaga,
Siya ay nag-travel papunta sa India hindi dahil siya ay bata pa or dahil may gusto lang, hindi. Kumbaga, doon talaga siya dinala ng sarili niya at hindi rin ito spiritual intervention, kundi isang spiritual adventure na isang batang lalaki na merong gustong puntahan pero hindi niya ito nakikita. And then sabi ni Jesus Christ, I came to the end of my journey and I wish I could convey to you the joy with which this experience filled me. I knew that all of the experiences I had, all of the beings that I met, all of the labors that I underwent, and all of the transformations of mind that I experienced would add to my ability to assist human beings on their journeys toward peace and joy and away from suffering. Sobrang ganda. Kumbaga sa pagkakaunawa ko, hindi ko alam kung paano nyo siya uunawain, pero sa akin, ang pagkakaunawa ko, itong journey na ginawa niya, dito kasi nagtapos. Kumbaga, gagamitin niya ang lahat ng kanyang matututunan pagdating sa spiritual, sa mga taong nakita niya, nung siya ay nagtrabaho, para makatulong siya sa susunod in the future. Alam mo yung mga taong nagsasuffer, naghihirap, matanggal yung kanilang mga takot, at kung ano-ano pang balakid sa ating buhay. Yun yung kumbagang pinakahangad ni Jesus Christ na gagawin niya at gagamitin niya talaga. Which is yun naman talaga ang nangyari. Kung mapapakinggan yung ibang story is yun naman talaga siya. Pero syempre yung iba kasing narinig natin is edited na. Anyway, ito yung sunod. Nakita kasi ni Jesus Christ na ang suffering ay pervasive. Ibig sabihin pang malawakan kasi. Kumbaga universal talaga siya. Kahit saan ka magpunta, yun at yun talaga. Similar. Iba, pareho talaga yung nangyayari. Nakita niya na the more na ikaw ay nanghuhusga, ay less na mas maligaya ang mga tao. Nakita niya rin na kapag ang tao ay sobrang judgmental at laging galit, most likely itong mga taong to ay laging nag-iisa. Nakita niya rin kung sino ang mga taong laging kind, magandang puso, maligaya, matuwain. Ito yung mga taong laging welcome sa tahanan ng iba't ibang klaseng tao, and I will attest to that. For sure, 100%. Kung bibigyan ko kayo ng kwento, back din nang ako ay elementary, wala po akong permanenteng tinutuluyan talaga kung saan ako kakain noon. Kung saan bahay ako lagi pumapasok. Nung ako ay nag-aaral pa, nung ako ay from grade 3 hanggang grade 6. Kasi yung bahay namin ay sobrang layo sa bayan. Kumbaga kung magta-tricycle ka, aabutin ng 15 to 20 minutes. Walang traffic yun ha. Isang straight yun. Na walang traffic, 15 minutes straight, okay? Yun siya. So meaning, hindi siya malapit. Malayo-layo talaga. Kung maglalakad ka, siguro aabutin ka ng 40 minutes o isang oras. Depende sa lakad. Yung layo nung bahay namin. Sa kung saan ako nag-aaral before. Siyempre, bata pa ako. Ngayon, kung saan-saan kasi talaga ako kumakain. Kaya nga nung nabasa ko to, naalala ko tuloy na yes. Kasi ako yung taong napansin ko, kapag ang kausap ko ay mas nakakantanda, mas naiintindihan ko sila at mas naiintindihan nila ang sinasabi ko kaysa sa kaklase ko na kaedad ko na pag kinakwento ko, hindi nila ako nagigets. Nagtataka ako nun. Kaya, ang laging ginugol ko nun ay makuha ko ang loob ng mga magulang, ng mga kaibigan ko. Para sila ay magtiwala sa akin, lalo na't kapag kasama ko ang mga anak nila. Ewan ko, may pagkaganoon akong ugali dati. Kaya kahit saan ako, ang dami. Talagang, alam mo yung sa bahay namin, isang street kasi yan. Parang lahat na lang ng bahay doon, nasulod-sulod ko talaga. Kinainan ko, nag-stay ako doon. Okay kami. Hanggang sa dumarating na yung point na naririnig ko sa mga tito-tita nila na nung nakasama daw ako, hindi nagmumura. Nung iba na daw yung nakasama nila, ng pamangkin nila, hala, natuto na magmura, natuto na maglupin. Ay, yung lupin yung magkupit-kupit o kung ano. Yun, na ganun. Hindi ko alam kung bakit ako ganun before. Or sabihin natin, hindi naman siguro sa hindi alam, siguro dahil sa implementa ni Papa noon, si Papa magsabi sa akin ito na always think right. Sa right side ka lang. Doon ka lagi sa tama. Kasi sabi niya, kung ikaw nga naman yung magdadrive ng sasakyan, di ba sa Pilipinas may right and left. Sa right side ka lagi, di ba? Sige, pumunta ka left side, mababangga ka. Yeah, so once you turn left nga daw, nagkamali ka, mababangga ka. Yun lang naman yung kumbaga inalala ko na always think about the right things that you have to do. Kung ano yung tama. Pero siyempre iba na mas lumawak na yun. Kumbaga wala naman kasing tama at mali. Kumbaga meron talagang umubra. Dahil ang nangyayari kasi dati, nung ako'y lagi nakafocus lang sa tama, dumadating sa point na talaga nakikipag-away na ako, nakikipaglaban na talaga. Talagang i-insist ko hanggat alam ko ang tama ako, lalabanan talaga kita, hindi ako titigil.
Ganun akong tao. So, wala nang parang tamang logical thinking, magandang usapan, basta alam kung tama ko, that's it, period. Hindi kita iisipin, hindi kita intindihin, hindi kita unawain. Ganun po. So, yun po ang katotohanan na nangyari talaga sa akin. Na, kaya sabi ko, I attest myself. Na totoo, if you're good, halimbawa, ako pumunta din ako sa bahay nyo, kita ko mga magulang nyo, tingnan nyo. Didepende na lang yan kung mabilis ako makaramdam eh. Alam ko kung magiging okay yung magulang nyo, medyo ilang or what, pero makikita nila yan kung paano ako mag-move, how I put my respect kasi lumaki ako sa mga lolo't lola ko. Kaya alam ko kung paano magbigay ng tamang respeto sa mas nakakatanda talaga sa akin. Kaya noon mas gusto ko lagi kasama kung mas nakakatanda sa akin. Dahil mas nakakaintindi talaga sila. But now, syempre, iba na tayo ngayon na nasa edad na tayong ganito. Kaya kung sino man po ang makakasama ko, for sure, kung kasing edaran ko kayo o much more pa na may mas edad sa akin, magigets nyo ng gusto ko nung ibig kong sabihin. Ayan. So, ito po yung sunod. Naging ebidensya po kay Jesus Christ na ito ang pinaka-importanting prinsipyo na magandang ituro sa mga tao. And please take down notes po dito. Na ang being kind and generous, yung pagiging kind and loving, kind and open-hearted, at saka yung kind and considerate mo sa ibang tao ay ang pathway tungo doon sa sinasabing happiness and joy. Okay, ulitin ko po, babasahin ko siya ng isang straight dito sa inyo. It became evident to me that this was one of the most important principles to teach people. That being kind and generous, kind and loving, kind and open-hearted, and kind and considerate of others is the path toward happiness and joy. Yun po. I hope na take down notes nyo. Kung hindi po, rewind nyo lang ulit, back nyo, then play pause para makuha nyo siya. Ayan. So, meron din po, dito na po nagtatapos, no? Pero may notes lang ako dito na sinulat na, kumbaga, take away ko after ko mabasa to na the kind and gentle souls were always welcome into other people's home, regardless of where this took place. Kumbaga, kahit saang lugar ka man, basta maganda ang kalooban mo, kahit saan ka pumunta ay lagi ka magiging welcome sa mga tao. This was one of the most important principles to teach sa mga tao. Yun nga, be kind and generous, kind and loving, kind and open-hearted, kind and considerate. Dahil ito yung magiging path patungo sa happiness and joy. Kind, meaning pagiging mabait, maunawain, mapagmalasakit sa iba, nagpapakita ng kabaitan at malasakit sa kanilang mga salita at gawa. Pag sinabing generous, pagiging bukas, palad, at mapagbigay. Handang magbigay ng kanilang oras, pera, o iba pang mga bagay nang walang pag-aalinlangan o pag-iimbot. Considerate, meaning maalalahanin o maingat sa damdamin ng iba. Pagiging sensitibo sa pangangailangan at damdamin ng ibang tao. Pag-iwas sa paggawa ng mga bagay-bagay na maaring makasakit o makasama sa kanila. Yan po. So yun mga kasim like-minded, once again, kamusta? Ano po ang masasabi nyo? Ano po ang naramdaman nyo? After nyo mapakinggan muli itong sharing natin for today, pagdating sa topic nating living in gratitude. Comment nyo lang po down below para makita po ng iba din ng ating mga kasim like-minded at mga nanonood dito. Alam kong iba dyan sa inyo ay sobrang silent viewer lang. Yeah, minsan lang kayo mag-comment once in a blue moon, pero ganun pa maraming salamat pa rin sa inyo kasi pinapanood nyo ito. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy lang tayo share natin, at ang magiging next topic na po natin na ito na. Returning home. Pabalik na siya. Chapter 5 na pala tayo dito sa book, no? Kalahin mo yan, dito na tayo. Isipin nyo yun, kung inimpisa mo to, diba? Sa mga all subscribers ko na laging nakasubaybay, umpisa mo talaga to, diba? Grabe, saludo ko sa'yo. Thank you. Kasi umabot ka talaga hanggang dito. Thank you talaga, ha? Okay, see you po ulit
sa next vlog. Love is like the morning sun, shining bright on everyone. Magnetic hearts will intertwine. You touch yourself to glow.